Toyota Fortuner automatic transmission. Ang problema yung kanyang electrical at electronic system. Nagloloko yung kanyang cluster panel. So check natin guys. Makita natin naka on position yung susi. Kita nyo yung speedometer guys. Bigla lang pumapalo ng kusa na hindi pa umandar yung makina at hindi tumatakbo yung kanyang unit. Pero kita nyo naman pati yung buong system ng kanyang wiper gumagalaw na rin. So ibig sabihin may problema ito sa kanyang electrical tsaka sa kanyang part ng BCM o ECM. So may kita nyo rin dyan, daming nakalabas na na lights. So yun ang problema natin. So gagawin natin dito isa, kailangan natin i-check yung kanyang wiring. Okay, so ito ang problema guys, yung kanyang wire na sunog talaga yung yung buong wire nito. So damay-damay na yung lahat ng nakakonect dito sa wire na ito. So ang problema nito guys, isang harness ito. So ang mangyayari niyan, yung wire mula dito didiretso na yan doon sa dulo, papunta na yan doon sa kanyang BCM. So yun ang pinakamabigat dito guys, kasi makikita nyo dito yung sunog niya ay kumalat na papunta na sa cluster panel hanggang dire-diretso na kung saan yung mga wire nga nakakonect na. So yun po yung nagiging problema dito. So check natin yung kanyang voltahe guys para makita natin kung ano yung kalalabasan. Makita natin dito guys yung reading is 17.7 ang karga ng alternator, which is overcharging ang tawag dito. So hindi na siya maganda. So may problema yung kanyang alternator system o yung kanyang diode system. So ayan guys, makita nyo sa alternator yan direct 17.8 yung cable na yan. And then check natin naman yung kanyang battery side. So makikita mo dito nasa lang yung charging, nasa 12.2. So ibig sabihin na may problema yung kanyang charging system, which is yung kanyang alternator. So yan, makikita nyo guys sa fuse box natin nilalagay yan. So ang problema talaga is yung kanyang charging system. Kaya ginawa natin na binaklas agad natin yung alternator, tapos pina-check natin yung diode. So ang ginawa natin guys, nagpalit na kami ng diode. So kailangan tanggalin, baklasin yan at malalaman natin kung ano yung sira. Dito sira yung IC, so subject for replace na ito guys. So kailangan bibili kayo ng pyesa is bago na. So kailangan yung Toyota talaga, kasi pag hindi nagkakaroon pa rin ng problema yan pag hindi ng panahon. Tapos binaklasan natin yung main fuse box niya dahil alam ko na talagang mayroong putol dito o mga sira. So kailangan tagang baklasin guys, isa-isahin. So dito ko nakita na may putol yung kanyang fuse link. So sinundan natin guys temporarily, pero kailangan din palitan ng brand new habang wala pa. So remedyo muna, and then okay na. So ikakabit na natin ito lahat para sure ball agad makita natin. So ayun na guys, pati dito nilinisan natin lahat ng wiring, and then nakabit na namin, nilinis ko na rin lahat. So okay na siya, so set up na. So ayun, kita nyo malinis na. So yung mga pinutol nilagay na ng tape, tapos inayos natin lahat para wala lang grounded. So yung ilalim okay na rin, so safe na rin siyang tapakan. Okay, wala na nakakonect na hindi kailangan sa kanyang wiring harness. So okay na. Then check natin yung actuator ng kanyang guys, remote control. Okay, tumutunog na. So panalo na rin. Check natin guys, start natin. So aircon, yun. So gumana, aircon gumana. Yung wala na rin yung sa indicator, yung kanyang ABS saka alternator na wala na rin, saka yung rim natin. Okay, so nakargado na siya guys, panalo na. Ayan, so check natin yung voltahe. So voltahe, dito tayo sa battery. Check natin yung battery. Ayan, 13.6. Okay, panalo. So yung kanina na nawawala rin dito, 13.6. Okay, panalo na. Sa alternator naman, check natin. So okay, 13.8, panalo pa rin. Ibig sabihin tama lang yung kanyang charging system. Tapos yung Toyota Fortuner na D4D engine. So ang problema electrical. Pagpalang araw guys, ang problema is wiring. Kita nyo yung nangyayari sa system. Problema yung kanyang electrical wiring, hindi pa umandar yung makina. Kita nyo, nagagalawan yung mga buong, pati yung wiper. Tapos yung alternator, tawag niya na nag-i-indicate, mas nawawala. Hindi pa umandar yung makina guys, pati yung sa niya, lahat, halos lahat may problema. Kita nyo yung RPM, yung speedo. Yung speedo niya gumagana na, hindi pa umandar yung makina. So may problema talaga yung wiring ito. So yun po yung aayusin natin. So tara. So may naririnig kayong clinking sa ilalim.
So hindi natin malocate kung nasa ano, either nandito o nandito. So wala naman itong connection doon sa hazard. So may something grounded sa loob. So yun ang titry natin. So check muna natin guys para makita natin kung paano siya papasukin. I-try. Okay, tara. Okay, so yung location ng ano, ayan. So dito pala makikita na natin yung problema. Kita nyo yung wiring system ito. So ang gagawin natin dito, da-diagnose mo natin ito kung ano yung problema ng controller nya. So maririnig nyo yung nagatik kanyang sa kanyang controller ng hazard sa susian. So makikita nyo yung pagkaka-wiring. Ayan, isa yan sa nagiging cause ng problema ng wiring system dahil nagiging issue yan minsan ng short circuit dahil BCM nyo na po ito. Makikita nyo hindi na rin nakabit ng maayos yung BCM. So tatanggalin po natin yan. Okay, so baklasin ko muna guys. Balik tayo pag nabaklas natin, tapos i-reading natin kung ano yung kalalabasan ng reading nito. Overtime tayo ngayong gabi. Ayan, gabi na. So para mabilis lang itong tirahin. Okay, so tatanggalin to guys dahil yung wire sa ilalim, check natin dahil grounded. Nagkaroon ng short circuit dito banda sa may ano, sa kanyang BCM. Ayan yung fuse box na yan. So babaklasin talaga yan kasi nandito naka locate lahat ng system ng kanyang electrical sa kanyang ano, sa accessories. Okay, so kailangan tanggalin, isa-isahin talaga kung saan yung problema ng ano, sunog. Pati ito nagkaroon ng short circuit. Ayan, so baklasin ko muna lahat para makita natin, diagnose natin isa-isa yung wire dahil nagkaroon na ng short circuit. Okay, sige. So babaklasin na natin yung kanyang socket na nakakonect sa BCM para ma-allocate natin yung ano. Ang ginagawa ko dito guys, sa totoo lang medyo matagal na trabaho to. So dinadiagnose ko to isa-isa. So ibig sabihin dulo sa dulo. So hindi siya sa sinasabi na kung titingnan nyo sa video parang napakadali lang gawin at ilang oras lang o minuto na tapos agad. Pero sa totoo lang medyo hard trouble ito guys. Umabot ito ng mga ilang araw, isang linggo. So ginagawa namin dito, ginagawa ko dito is pinag-aaralan ko mabuti yung wire kung hindi ba siya naputol o hindi ba siya nagkaroon ng sunog. Ngayon kung maganda yung reading ng wire, walang putol mula sa socket papunta doon sa sensor, sa ICM o kung saan siya papunta guys, ibig sabihin goods siya. Ngayon pag halimbawa meron siya putol, so pinapalitan natin yung ano, yung wire na yun. Ngayon dito na find out ko na okay yung BCM nya. So problema lang is yung kanyang electrical wiring, yung mga harness mismo nasunog talaga siya. So gagawin ko dito is lilinisan ko muna yung BCM. Yung lahat nakakonect sa kanya kailangan tanggalin para ma-reading natin ng maayos yung either wire o yung mismo yung connection ng PCM. Kasi dito yung kanyang tatawag yan yung lahat na nakakonect sa kanya ng mga ano, ng mga fuse okay naman so far. So kaya ayun ang gagawin natin guys na ano, na sistema. So i-reading ko muna lahat ng wiring na nakakonect, yung mga wire na sa labat kanina. So yun po yung gagawin natin para makuha natin yung tamang akma na ano, na voltage reading para makuha natin yung problema, kung ano yung problema talaga na wire ba o yung fuse lang mga kumabog. So ginawa natin lahat ng wire na nakakonect sa kanya na hindi original nga nakalagay sa harness, sa loob ng harness is tinanggal natin. Same lang din sa kabila guys, especially sa kanyang actuator, yung kanyang remote control para sa actuator na lock tsaka unlock. So yun po nangyayari kasi nga minsan hindi na ayos yung pagkabit-kabit basta lang makabit ng mga technician. So ginawa natin guys, inayos ko to yung lahat, binalik ko sa original niya na sistema para mag-function lahat ng wiring. Hindi tayo dadaan sa jumper. So ito lahat ng wire ito guys, mga nakakonect ito lahat sa ano, sa jumping or jumper. So lahat naka-jumper lahat guys, walang ano, walang fuse, wala, diretso lang ang lagay nila. Kaya kailangan natin tanggalin isa-isa yan. So ito guys, hindi man ko mabidyoan isa-isa. So mahalaga makuha nyo lang kung paano tinira yan. Although hard trouble to, tsaka medyo masakit sa ulo pag once na wala kayong idea sa electrical system ng unit. So ay makikita nyo guys, so nakatapping lang siya.
So kumbaga jumper lang jumper, kung saan pwede mag tap lang ng tap. So yun po yung nakakasakit ng ulo sa mga ganitong issue. Pati ito tinanggal na rin natin kasi nakatap din sila dito sa hazard. So yun din po problema dito, sana hindi siya masira. After natin matanggal yung lahat na nakakonect sa kanya na hindi kailangan, ang gawin natin guys, ibalik naman natin yung kanyang lahat ng parts na tinanggal natin para ma-check natin yung reading ng voltahe habang umaandar yung makina. So tara. Okay, so yun na, nilinis na natin. So try muna natin, kabit ko muna lahat, tapos check natin. Ayan, so ito hindi pa nalilinis guys. Ayan, pinuturo ko lang muna, pero mamaya ko na i-clear. So check ko muna, andarin muna natin kung ano yung mangyayari. So umandar na. Ayan, lumalabas yung battery sign tsaka ABS. Tapos yung RPM, check natin kung papalo pa rin siya o hindi na. And then mamaya check natin yung charging system niya kung halimbawa okay na ba. So check muna natin to guys. Ayan, umaandar na. So wala na yung yung master switch kasi nga may problema yung nito sa ilalim. So ang concern natin dito is yung wiring system na dito gumana ng maayos, especially yung RPM, yung speedo. Ayan, delikado. Tsaka itong nagbi-blink na ito. Okay, tapos check natin sa kabila. Ayan, okay, sige, check natin ang reading ng voltahe. Okay, so ayan guys, tingnan nyo yung umaandar siya pero 12.27 volts. So dito ang voltahe is 12.2 volts. Pagdating dito 17.70 almost 18 volts ang taas ng charging system. So may problema yung nito, alternator. So kailangan tanggalin ng alternator guys. Makikita mo dito yung voltahe 7.8 volts. Pagdating dito sa battery 12.29. So may problema yung charging system nito. Bakit tayo mag-charge ng ganun? Dito 12.26 okay naman. Ganun din, pagdating dito ayaw. Okay, so may problema talaga. 17.8 taas. Alternator to na tatanggalin natin para makita natin kung ano yung magiging problema doon, bakit mataas yung voltahe, nag-overcharge na 17 volts. So tanggalin muna natin yun guys, tapos balik tayo pinatanggal namin. Okay, so ayan na guys, natanggal na natin yung alternator. So parang may sumasabit na rin dito. So babaklas na natin to, check natin kung ano yung sira dito sa loob. Okay, so baklas na. So gabi naman, so bukas na natin ito trahin. Tara, tanggalan natin yung alternator. So dito guys, kailangan natin ma-check yung kanyang diode, yung IC, at saka yung bang parts na nagkakaroon ng problema sa sistema ng charging. So ang ginawa namin dito, tinanggal namin yung diode, nagpalit kami na bago. So para wala nang iintindihin kasi sira na yung diode niya. Kaya nangyari, hindi na kayang pigilan yung supply ng AC papunta doon sa TC. Pati yung kanyang IC guys, na sira na rin. So nagpalit na rin kami ng bago. So basic pointers pa rin, kailangan talaga mayroon kayong idea sa charging system kung mag-diagnose kayo para maisa lang yung tira nyo. So basic pointers pa rin guys, kung magpapalit kayo ng pyesa, kailangan talaga is genuine, especially sa mga ganitong alternator, kasi nga pag once na magkamali kayo, talagang masisira yung buong sasakyan. So genuine po yan na Toyota brand. So kinabit na natin guys, and then check na natin yung fuse, yung kanyang fuse box. So tara. Okay, so chinik na natin to guys, pero babaklasin pa rin natin to. Ayan na guys, tinanggal na natin yung sistema ng kanyang wiring. Pinaklas na natin. So chinik na natin. So may problema talaga yung tugtungan dito. May pumutok na linya. So ibig sabihin na solda na to. Ngayon naghiwalay. Ayan. So yun ang problema. Umutok na siya. So may pumutok na pala na area dito. So kailangan natin isolda to. Okay. So yung wiring niya, papalit natin ibang wire. Okay, dahil nga nag-overcharging, buti na lang bubigay itong connection o yung kanyang pinaka tugtungan ng kanyang fuse box. So pumutok siya guys. So at least naging safe yung unit.
and then kailangan mo na siyang isolda para dudugtong mo lang. Pero much better guys nga magpalit na ng brand new. So dahil wala ka mo ng brand new, so inaantay pa natin yung order. So ang gagawin natin is temporarily under soldering natin para sure ball na magkaroon ng connection at makakita natin kung ano yung ginawa natin, kung okay ba yung tira natin. Okay, so at least nakita nyo yung basic pointers kung paano ginawa, panalo na. Lalo na pag electrical guys, marami siyang dapat hanapin issue at paano natin malalaman yung problema kung hindi natin maisa-isa. So dito guys talagang after kong mag-solve, talagang dinouble check ko pati yung mga wiring system sa ilalim. Okay, so ayan na guys, malinis na yung natin, gawa natin. Ilinisan na natin yung lahat ng nakasabit. So wala na yung parang nagkagawatay. So ayan, okay na yung ilalim, malinis na rin. So yan din dito, yan. Set up na rin yan. Okay na. So bila. Pati ito okay na rin. So ikakabit-kabit na natin yan guys. Ayan lahat, yan. Pati doon, okay na rin doon sa ilalim. Set up na rin doon. Okay na rin yan. Panalo na. Okay. So, basic pointers pa rin. Ang ginawa natin dito, nililisan natin dito yung lahat ng wire na nakakonect. Tapos tinanggal natin yung hindi kailangan. Pero magagamit na natin yung kanyang phase switch. Ayan. Okay, tumutunog na. So, panalo na rin. Okay, so check natin guys. Start natin. Ayan na. Start natin. Okay. So aircon. Ayun. So gumana. Aircon gumana. Yung wala na rin yung sa indicator, yung kanyang ABS saka alternator na wala na rin, saka yung mga blink blink or something na grounded sa cluster panel guys. So panalo na. So check natin yung film natin. Okay, so nakargado na siya guys. Panalo na. Ayan. So check natin yung voltahe. So voltahe, dito tayo sa battery. Check natin yung battery. Ayan, 13.6. Okay, panalo. So yung kanina na nawawala rin dito, 13.6. Okay, panalo na. Sa alternator naman, check natin. So okay, 13.8, panalo pa rin. Ibig sabihin, tama lang yung kanyang charging system. Tapos yung sinulda natin din naputol. So naging cause ng grounded lahat. So 13, okay rin. So kabila, okay. So ulit, battery 13. So okay rin, tingnan natin. Panalo na. Dito sa fuse, check natin. Yan ang reading, 13.8. okay. Dito kabila, okay din. Kabila, okay din. So okay na, tingnan natin. So at least kuha din natin yung problema. Wala nang short circuit at yung nag-weld ng spray lift. So check natin guys kung may problema ba yung loob nito. Yun. So wala na, normal na lahat. Okay, so check natin yung kanyang remote control. Okay. Okay. Panalo. Sige. Yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Comment na kayo down below din. Sigapit din makareply tayo ng mga oras. So please share my video. Bye bye and God bless.